Hello, good day. So ito na po yung yung last na statistical treatment of data and chemical analysis na we're going to talk about na included po sa final exam. So this is the correlation coefficient of variables in uh, chemical analysis. Okay. So ang usual or ang kilala niyo dito sa correlational is persons are. So may mga variable po kasi tayo sa chemical analysis na we're going to explore the correlation or the linear correlation between those variable. So let's say for example, in our here, meron po tayo sa y-axis. By the way, this is y. Yan. Tapos yung correlation niya dito kay x-axis. So pag ganito yung graph, so your data points, for example, is scattered around that straight line. So if maging perfect po ang correlation or talagang dito sa linear is your R value sa persons R ay positive 1. Ang pinakamataas na correlation, that's positive 1. Perfect fit po kasi yung X and Y dito sa ating plot. Then, meron din naman pong correlation na ganito. Inverse naman po yung itsura, pabaligtad. So, increase in X will cause decrease in Y. Kung mapapansin nyo. So, ganun din naman po yung data. Correlation din siya, kaso nga lang, yung R nyo dito is negative value. So, maximum po negative 1. Here po, sa gantong value na positive 1, when the Y increase, the X also increase. When the Y decrease, the X also decrease. So, direct relationship po dito sa gantong correlation. Pag dito naman sa gantong correlation, inverse relationship po. When the Y increase, the X decrease. When the Y decrease, X increase. So, baligtaran po ang mangyayari pagka ganito po yung ating correlation. And usually po, makikita nyo dyan value ng R nyo is negative. Pag ganito naman, so the data is scattered around or wala siyang trend, walang epekto yung change ng Y sa change ng X, or yung X kahit mag-change siya, hindi nagbabago yung Y. So that's what we call no correlation po pagka ganito po yung data natin. So randomly lang po yung data, walang trend. So yung R natin diyan usually ay near to zero or zero. Pag wala tagang correlation. So any change in Y does not change X, or pag may nagbago sa X, change sa X, walang epekto kay Y. So that's the zero correlation. So napunta po tayo sa equation na ginagamit dito sa persons R. So ang gagamitin po nating equations is yung mas madali po sa manual calculation, since sa final exam naman ay manual calculation yung gagamitin nyo. So ito po yung tinatawag na summation format, summation formula. Yung isa naman, deviation formula. Usually yung deviation, yun ay naka-pattern sa Excel. At mas matagal siyang gawin kung manual po yung calculation natin sa persons R. Then this table also will help you to describe the relationship based on the computed R. So pag ang computed R nyo po ay dito lang nagre-range sa 0.00 to 0.199, very weak po yung correlation natin. Mapa-positive yan or negative. So basta dito sa range na to. Then weak pag dito po. Then moderate na pag 0.40 to 0.599. And strong na po tayo pag 0.6 to 0.799. And then very very strong po yung talagang malapit sa 1, yung perfect correlation na pala talaga po. So very strong na po 'yon, yung 0.80 to 1.00. Then may makukuha kayong R value, pero significant ba yung R nyo? So doon naman po pumapasok yung ating R critical. So if your computed R is greater than the R crit doon sa ating table, so katulad nung sa T-crit, sa F-crit, meron din pong table ang persons R na i-compare po natin yung computed R natin. Pag more than po yung computed R nyo dun sa R-crit,
your result is significant. Okay? Kapag less than naman yung inyong computed R dun sa R rate, your result is not significant. Although, kung nagpo-fall naman siya dito sa moderate, pero hindi naman niya na-meet yung R rate, hindi pa rin po significant yung result nyo. Ibig sabihin, baka nagkataon lang na ah, yun yung lumabas dun sa data. By chance lang po siya. So, let us go to the problem. So, a group of students measured absorbance of solution at 520 nanometer using a spectrophotometer. Okay. They also prepared standard solution with known concentration of milligrams per liter. Okay. So, determine whether there is a linear relationship between concentration and absorbance. So, this is the value of our concentration. And meron din pong value absorbance na lumalabas sa ating spectrophotometer. Ang ating pong X variable is the concentration and the Y variable is the absorbance. Okay? So, let's go ahead po. Since nakikita nyo naman po sa formula, this is summation. Ibig sabihin po, mga summation po ng ating mga variables ang kailangan nating i-prepare to para ma-plug in natin dun sa formula natin. So, ganito po yung ano natin, ipe-prepare. You are going to prepare the table that looks like this. Meron pong x, tapos y, tapos xy, tapos x squared at saka y squared. Since yan po yung mga needed natin dito sa ating equation ng R. So, kung na-prepare nyo na to, so goods po. Ano? Pag sinabi po natin, wait lang pag sinabi xy, i-multiply nyo lang po yung x sa y para, so for example, 2 times 0.12 is 0.24. Okay? So, pag x squared naman po, yung mga x natin, i-squared nyo lang. So, 2 squared equals 4. Then, ganun din po sa y. So, ganyan lang. Then, ang kailangan po natin, summation ng mga yan. So, gagawin nyo lang po dito sa baba ng table, ito total nyo siya gamit ang inyong calculator if na prepare nyo na sila. So, when you add 2 plus 4 equals 6 plus 6, 12 plus 8, 20 plus 10 equals 30. So, this one is 30. And this one, if you add this to the calculator, 0.12, so plus 0.25 plus 0.36 plus 0.48 plus 0.61, this will equal to 1.82. Then next is XY po, yung product nitong dalawa. I-add nyo rin po yan. So, that will equal to 13.34. So, kung ano po yung lumalabas sa calculator nyo, yun po yung isusulat nyo mo para precise po yung final answer natin ha. Huwag nyo babawasan muna yung digit. So next, yung x squared natin, isa-summation din po natin. So 4 plus 16 equals 20 plus 36 equals 56 plus 64 and 100, that will equal to 220. Okay? Next, pag ito naman po, sinamation natin yung lahat ng mga y squared, ito pong 0.12, pag in-squared nyo, ito po yung sagot. Then, isa-summation nyo po siya. So, that will lead to the answer of 0.809. So, let us label po kung ano-ano itong mga to para dito sa ating formula para mag-guide po tayo nito. Then, so, this 30, this is our summation of x. This one, itong 1.82, that is the summation of y. Then xy, pag inad po natin yan, this 13.34, that is the summation of x and y. Then x squared, so this 220 is the summation of, wait lang guys, this is xy, this is summation of x squared, and this one is the summation of y squared. Yeah, this one. So, ngayon po, since alam na natin yung mga summation of x natin, yung mga yan, pwede na po natin dyan i-include, i-plug in dito sa ating formula. So, now, let's write the formula. So, R is equal to, yan po, then, sa taas po, yung n po, ang ibig sabihin ng n is ilan po yung ating data na kinorelate. So, meron po tayong 1, 2,
3, 4, 5. Yan po yung ating n. So, we have to put here 5. Then, open close parenthesis. Summation of xy natin. Tingnan lang po natin sa ginawa natin. Alin po yung summation of xy? This one. So, 13.34. So, 13.34. So, minus summation of x. So, titingnan po natin summation of x. That is 30. Open close parenthesis. Tapos times summation of y. So, summation of y ay 1.82. Then, over square root of, may dalawa po tayong expression sa baba na naka parenthesis or bracket. So, we have the n again, n. So, ang n po natin ay 5. Tapos, summation of x squared. Ang summation po of x squared is this one. Ayun po, 220. So, multiply po natin sa 220 yung 5. Ang summation of x squared natin, by the way, 220 ha. Tapos, minus, naka-parenthesis po based dun sa equation, yung summation of x. So, hanapin nyo lang po, summation of x is 30. Then, parenthesis again. Then, nasa labas po yung kanyang squared. Then, bracket. Next, yung sa y naman, so 5 again, yung n, 5. Tapos, yung summation of y is squared. So, hanapin po ulit natin. That is 0.809. So, 5 times 0.809 minus, bale po, ganun po ulit. Parenthesis po ulit natin. Summation of y natin is this, 1.82. So, 1.82. Then, nasa labas ang square. Then, bracket. Yan. Then, ang gagawin niyo po, uunahin niyo munang i-calculate yung nasa denominator sa base sa calculator nyo para isa-isahin muna natin. Then, yung numerator, ang gagawin niyo muna, uunahin niyo muna itong mga naka-bracket. Yan, tsaka ito. Bago nyo yung result ito, i-square nyo na. So, dito po sa taas, pag kinalculate po natin ito sa calculator, 5 times 13.34 minus 30 times 1.82, this will equal to 12.1. Itong nasa taas. Then, itong numerator, pag kinalculate po natin, so wag muna natin para ang uunahin nyo po munang kunin is itong nasa loob ng unang bracket. Ito muna yung unang kukunin. Tapos kukunin nyo ito sunod, then i-multiply nyo, then square root. So, pag kinuha natin itong expression na to, which is this, ang lalabas po sa inyong calculator is 200. Yan. Tapos, i-multiply sa dito pag nakuha nyo yung sagot dito. So, ang sagot dito is 0.7326. So, 0.7326. Yan. So, i-double check nyo na lang po sa calculator nyo para pagka i-message nyo na lang po ako kung mayroon kayong napansin uling correction. So, pag kinuha nyo po to 200. Then, pag kinuha nyo itong expression na nandito sa loob, kung ano yung pagkakaparenthesis dito, susundin nyo lang para yun talaga po yung lalabas. Then, after po nyan, pag minultiply nyo yung 200 sa 0.7326, so our answer is ganito po, 12.1. Tapos itong nasa baba, pag minultiply nyo, tapos in-square root nyo, bale, multiply nyo muna, then square root. Sige, i-ano na natin po sa calculator para para mas clear. So, let us calculate in the calculator yung nasa baba. So, square root of, bale, parenthesis po tayo, tapos 200. Yan. Tapos multiply po natin sa 0.7326. 7326. Ayan. Then hit equal. Yan po yung magiging denominator. So the denominator is 12.1045446. Okay? So yan, kokopyahin nyo lang po dun sa ating baba dito sa denominator, yung nasa calculator.
So that is 12.1045 446. Then pagka dinivide niyo po, our computed R or R statistic is 0.99. That is our computed R value. So lagyan niyo lang po ng ano para alam niyo na yan yung R computed niyo kung madami ng calculation sa inyong papel. Then, yung R calculated na po yan, ang i-compare natin sa ating R critical kung significant yung 0.99. Pero I think sa taas naman ng correlation na yan ay significant. Then, di ba pag in-interpret niyo yan sa table, saan siya pasok? Sa very, very strong ang 0.99. Then, ang gagawin niyo po is kukunin naman natin yung ano, ang ating R critical para sa ating final decisions. So, ang ating pong kailangan para sa R critical is yung level of significance natin. So, sige, parehas nating i-interpret siya sa level of significance na 0.05. Ah, Doon sa ano pa, alpha level na 0.05. Tingnan natin kung significant siya dito at saka sa 0.01. Yan. Ito mas maano to, mas taas ang requirement nitong 0.01 kasi talagang kaila perfectionist ka na dito. So, tingnan natin kung parehas siya ditong meron. Then, ang kailangan pa nating data is the degrees of freedom. Ang degrees of freedom lang naman po pag dito sa R critical is yung ating n minus 2. Ano? So, punta na po tayo dun sa table para makuha natin yung R critical. So, this is the table ng ating persons R critical po. Yung sa R critical. I-search nyo lang po sa Google ang R critical table. Then, since hindi natin concern kung positive correlation o negative correlation, we use two-tailed test. Then, unahin po muna natin yung 0.05 level of significance. Tapos, ang degrees of freedom natin ay n-2. So, ang atin pong data, total data is 5. Yung sa 5 natin silang data kinompare yung dalawang variable. Kasi 5 trials po yung ginawa. So, 5 minus 2 equals 3. So, hanapin nyo lang po yung 3. Then, kung saan sila nag-meet, yun po yung ating ah, R critical. So, ang R critical natin sa 0.05 alpha level or alpha ay 0.876. So, balik po tayo dun sa ating computed R kanina. So, ang ating R crit daw ay R crit is point. Punta nga tayo ulit doon. So that is 0.878. 0.878. So, ang ating R critical ay 0.878. Kung mapapansin niyo, yung computed R natin is greater than the R crit. So, the result is significant. So, there is a significant, ang magiging ano niyo dyan, interpretation or final decision, your final decision is to reject the null hypothesis. Ang sinasabi kasi ng null hypothesis, there is no significant relationship dito sa dalawa. Pero since ang findings natin, yung ating R computed is, wait lang guys, R computed is greater than the R critical. So your result is merong significant relationship. Significant positive correlation po yung ating nakuha. Kasi yung ating computed R po ay positive. Kaya positive correlation. Ibig sabihin, pagtaas po ng concentration, pagtaas din ng absorbance. Yun po yung kanyang pinakang trend. So, tingnan natin sa sa isang alpha level, sa 0.01 kung significant pa rin po siya. So, 0.01 level, then degrees of freedom na 3, ang atin pong kailangang emit ay 0.959. Ang atin pong finding, ang R value po natin ay 0.99. So, significant po rin po siya.
Kasi po yung R-crit naman sa alpha value na ano na 0.01 yung mas ma-perfectionist that is 0.959. So kung mapapansin nyo, greater than pa rin po yung ating R computed kaysa dito sa R crit ng level of significance na 0.01. Ito level of significance ito ay 0.05. So I hope you understand na po yung persons are or kung paano kinukuha yung correlation ng dalawang variable sa chemical analysis. Ano? So this is the last na statistic na kailangan yung i-review o aralin for your preparation for the final examinations. So that's all for this video and God bless you all guys.